Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses. Ngayon po araw tatalakayin po natin ito pong pagkalampag mga kaboses ng mga retiradong general at iba't ibang sektor po ng ating lipunan. Ano po, bit-bit po nila ngayon ang panawagan mga kaboses at meron po silang isasagawang prayer vigil. 3 araw po ito mga kaboses. At ito'y gaganapin bago po magsimula ang halalan kasi nga ang panawagan dito mga kaboses yung mga irregularidad mga kaboses ng COMELEC na sana hindi magkaroon ng dayaan ngayong paparating na halalan mga kaboses. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw at maganda po pag-uusapan po ito mga kaboses. Ano po, welcome po dito sa ating YouTube channel. Like, subscribe, and share po kayo mga kaboses kung gusto nyo po yung ganito mga contents. Ano po, YouTube commentary, mga political commentary mga kaboses, at yung mga opinion natin at analysis mga kaboses. Ito po ting standpoint analysis mga kaboses. At ako po inyong makakasama ngayong araw. Ito po si Kaboses Wins mga kaboses. Ano po, at tatalakayin po natin ito mga kaboses dahil isa po itong napaka-importante mga kaboses na pag-usapan, hindi muna tungkol sa politika ng kulay o pangalan ng ating pag-uusapan mga kaboses, hindi rin ito tungkol sa isang partido. Ito po ipanawagan mga kaboses ng isang banal at makabayan para sa katotohanan, para sa halalan at para po sa ating bayan mga kaboses. May bagong pwersaho na humahamon sa katiwalian at kababalaghan sa ating halalan mga kaboses, no? Napaparating. Hindi natin talaga maiiwasan mga kaboses na talagang tayo hong mga Pilipino meron po tayong trust issue pagdating po sa halalan mga kaboses. Kaya ho narito ang United People's Initiative for Honest and Transparent Elections mga kaboses o mas kilala bilang UP-HOT mga kaboses. Ano nga ba itong UP-HOT mga kaboses? Babasahin ho natin yan mamaya. Ano po yung kanila pong press release mga kaboses. Ang UP-HOT po ay malawak na koalisyon mga kaboses na grupo po ng mga civic leaders, ano po, simbahan, mga sundalo at sektor po ng ating lipunan na sama-sama pong tumitindig para sa malinis, tapat at mapagkakatiwalaang halalan mga kaboses. Ano po, pinangunahan po ito ng mga kilalang personalidad gaya ho ni General Romeo Poquis, si retired General Romeo Poquis po ng God's People's Initiative mga kaboses, si retired General Eliseo Rio mga kaboses ng Truth and Transparency Trio at marami pa hong iba mga kaboses, mga pari, opisyal ng militar at mga OFW advocates mga kaboses. Babasahin po natin ngayon ito pong kanila pong press release mga kaboses. Ano po, ayon po dito, United People's Initiative launches 3-day prayer vigil for honest and transparent May 12 elections. Amid rising concerns over possible electoral fraud sparked by alarming reports of irregularities in OFW advance voting, a broad coalition of civic, religious, military, and sectoral leaders has united to form the United People's Initiative for Honest and Transparent Elections o UP-HOT mga kaboses. The coalition's formation comes in response to widespread frustration over the Commission on Elections' continued refusal to implement long overdue safeguards despite mounting public outcry and formal appeals from lawmakers and advocacy groups. In a peaceful but firm demonstration of civic resolve, UP-HOT will stage a 3-day prayer vigil in public assembly from May 7 to 9, 2025 at Plaza Roma in front of the COMELEC office in Intramuros, Manila mga kaboses. This action seeks to compel COMELEC to fulfill its constitutional and legal obligations by complying with RA 9369, which mandates that the automated election system or AES be independently certified by a reputable international body as secure, transparent, and fraud-free, and enforcing full voter-verified paper audit trail transparency by allowing accredited poll watchers and watchdogs
to photograph from each precinct after the official transmission of election returns, enabling independent audits and public accountability. This is a prayerful call for reform, not confrontation. The Filipino people, under the People's Initiative guaranteed by our Constitution, demand credible, transparent, and fraud-free elections. May quote-in-quote po dito mga kaboses, democracy is sacred, the vote must be protected. Ang mga lead conveners po mga kaboses are sina General Romeo Poquis, retired general po yan mga kaboses ng God's People's Initiative, at si retired General Eliseo Reo para sa Truth and Transparency Trio, at ang iba pa pong conveners ay sina Bishop Nilo Tayag, Mr. Guz Lagman, Mr. Ferdinand Lagondino, Captain Ray Valeros Jr., Mr. Edwin Fernandez, Father Robert Reyes, Attorney Glenn Chong, Miss Gemma Soto ng UFG OFW, General Monk Olamit ng Moro National Liberation Front po mga kaboses, Colonel Segundo Mitran, at Captain Voltaire Ingracia mga kaboses. So yan po yung panawagan ng grupong UP HUT mga kaboses. Independent certification ng AES, isa po doon sa kanilang panawagan, kasi base kasi mga kaboses sa Republic Act 9369, dapat siguruhin talaga ng COMELEC na ligtas, malinaw at walang daya mga kaboses, at dapat i-certify ng independent at internationally recognized third party evaluator. Ang tanong po natin, kung ginawa nga ba ito ng COMELEC o tahimik lang tayo mga kaboses, Kaya dapat po talagang kalampagin. Voter verified paper audit trail or VVPAT transparency. Dapat payagan ang watchdogs at poll watchers na kuhanan ng litrato ang VVPAT pagkatapos ng transmission ng election returns para sa independent audit at public accountability. Walang daya mga kaboses kung walang tinatago. Mga kaboses, at ang laman po ng panawagang ito ay hindi ito rally. Ito po isang panalangin. Ang panawagang ito ay hindi para manggulo, hindi ito para magtaas ng kamao. Ito ay panalangin mga kaboses. Tahimik pero matibay na paninindigan ng taong bayan na nagsasabi, tama na, sobra na, kumilos na tayo mga kaboses. People's Initiative. Ito po ay kapangyarihan ng mamamayan. Hindi lang ho ang COMELEC ang may kapangyarihan. Bilang mamamayan po mga kaboses, meron din tayong People's Initiative. Isang batas po ito sa ilalim ng Republic Act 6735 mga kaboses, na nagbibigay karapatan sa ating mga Pilipino na magpanukala, magpasa o magbasura ng batas sa pamamagitan po ng tuwirang pagkilos. Kaya ano nga bang gagawin natin mga kaboses? Kung tunay ka makabayan, kung ayaw mong iboto ng dayaan ang susunod na leader ng bansa, kung naniniwala kang sagrado po ang balota mga kaboses, sumama ho kayo at makisabay po tayo mga kaboses sa panawagan ito. Hindi po ito politika, ito po ay pagkakaisa mga kaboses, panawagan na sana po ay malinis ang paparating natin na halalan. Magsuot raw po ng puti, makibahagi sa panalangin. Tama na hong daldal, kailangan ng dasal po at ating pagkilos mga kaboses, dahil ang malinis na halalan ay pundasyon ng demokrasya mga kaboses. Tandaan nyo po yan. At yung hindi natin ito ipagtatanggol, wala tayong karapatang magreklamo kapag winasak ito mga kaboses. Kaya dapat ating ipagtanggol. Wala pa po ang halalan mga kaboses, pero malapit na. Maganda po tayo. Kumalampag kung meron po tayong kakalampagin mga kaboses, huwag po tayong matakot. Mga kababayan mga kaboses, walang perpektong halalan. Oo mga kaboses. Pero ang halalan na hindi natin pinaghandaan ay tiyak ko na maging sakripisyo ng katotohanan. Ito po ang ating tanong sa inyo mga kaboses. Kakampihan ba natin ang dayaan o pipiliin nating tumindig kasama ng panalangin at pagkakaisa? Comment po kayo sa baba mga kaboses, at isulat niyo po lahat ng opinion ninyo, reaksyon regarding po dito mga kaboses. Maraming salamat po sa ating mga retiradong general na talagang nangunguna sa mga ganitong mga paraan mga kaboses ng pagkalampag
ng COMELEC. Ano po? Maraming salamat po at naway nagustuhan nyo ang topiko natin ngayon mga kaboses, at bilang Pilipino dapat po tayong makiisa. God bless po sa inyong lahat mga kaboses, at ako po si Kaboses Wins para po sa ating standpoint analysis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.